Part 128, Gretchen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kakwento. Handa na ba kayong magpatuloy sa ating paglalakbay sa mundo ni na Gretchen at Colin? Ako ang inyong lingkod at eto na naman tayo sa isang kabanata na tiyak magpapataas ng inyong presyon. Sa kabanatang ito, masasaksihan natin ang isang matinding tapatan. Isang paghingi ng tawad na tila ba galing sa langit, pero ang tanong, tunay nga bang pagsisisi ito o isa na namang maduming laro para makuha ang tiwala ng pamilya Yamamoto? At ang ating bida na si Gretchen, papayag ba siyang maging biktima na naman o siya na mismo maglalatag ng sarili niyang bitag? Huwag kayong kukurap dahil sa part na ito, aalamin natin kung sino ang mas mahusay na actress. Kakayanin ba ng konsensya ni Bianca ang kanyang mga ginawa o mas lalo lang siyang magngingit-ngit sa selos? Simulan na natin. Hindi mapigilan ni Bianca ang maging emosyonal. At least kakampi niya si Uncle Warren na akala niya'y naroon din sa tabi ni Gretchen. Kung ganon, ay ano bang dapat kong gawin, Uncle Warren? Tell me how can I make Colin mine because honestly, hindi ako mabubuhay kapag hindi siya mapapasakin, Uncle. Parang pinirapiraso ang puso niya sa kaisipan na muling magpapakasal ang dalawa at may engagement ring na si Gretchen. Idagdag mo pang umalis ang dalawa na magkahawak kamay. Parang sasabog ang ulo niya sa labis na selos. Okay, come a little closer, Iha. Anito na agad naman niyang sinunod. Nang makalapit siya, bumulong sa kanya ang lalaki. Nang matapos itong sabihin ng bagay na nais nito at tumakbang paatras ng 2 beses si Bianca, kunot noong tinitigan ng lalaki. Are you really sure it will work? Paniniguro pa niya. Of course, you have my support, Bianca. How can it not work? Kung pagbabasihan ng sitwasyon ngayon, there is a big chance that she will succeed. Pero inaalala niya yung outcome ng gagawin niya, kaya naman marin siyang umiling. But I think it's better to use my own methods, Uncle. May gagawin pa pala ako. May iwan ko na muna kayo? Ani Bianca at nagmamadaling nilisan ang kinaroroonan ni Warren. Pinanood naman ng lalaki ang papalayong bulto ni Bianca. Hindi niya maiwasang mapailing. That woman ain't really that clever. What a fool and such a waste of my acting. Buntong hininga niyang wika. Habang naglalakad palabas ng ospital si Bianca, iniisip pa rin niyang sinabi ni Warren. Di naman sa hindi siya matalino, sadyang ayaw lang niyang atakihin si Colin. Her target is none other than Gretchen and not her precious Colin. Ang nakatatak sa isipan niya, ginagamit ni Gretchen ang ganda nito para akitin si Colin, then why can't she? Kung ganda lang ang pag-uusapan, hindi rin naman siya pahuhuli. Bahala na si Warren kung anong iisipin ito sa kanya. May sarili din siyang mga plano at kahit na halos wala siyang pakialam sa negosyo nila, alam niya ang takbo ng business ng mga Okamori. Kahit magkaibigan ang pamilya nila, may kompetisyon pa rin nangyayari sa pagitan ng Dynamic at Okamori Empire ngayon, lalo na't hindi naman maganda ang relasyon ni Colin kay Warren. Noong una, maayos pa naman ang lahat sa pagitan ng dalawang pamilya at maging ang relasyon ng mga ito sa negosyo ng mga magulang niya. Subalit nang magsimula ng hawakan ni Warren ang Okamori Empire, may mga conflicts na nagaganap. At kapag kumampi siya kay Uncle Warren, ano na lang iisipin ni Colin? He will surely loathe her even more at iyon ang ayaw niyang mangyari. Kahit hindi siya sobrang matalino gaya ni Anthony, di rin naman siya ganun kabobo. Kapag nasa panig na siya ni Warren, maging ang kapatid niyang si Anthony, tatalikuran siya. Kailangan patunayan niya kay Colin na higit siyang karapat-dapat sa lalaki nang hindi ito kinakalaban. Gretchen is just a piece of cake without the help of Grandma Hermania. May mga magulang pa siyang malaki ang impluensya. How could she lose to such woman? Ang hindi niya alam habang abala siya sa pag-iisip kung paano talunin si Gretchen, abala din ang babae sa mga bagay na tungkol sa aksidente ni Grandma Hermania. Kanina lang sinabihan niya si Jomar na mag-imbestiga tungkol sa pagkakadulas ni Grandma Hermania, subalit na i-check na ng lalaki ang surveillance camera na makailang ulit pero wala pa rin silang nakuha. Kahit may surveillance camera sa malapit ng kanyang silid, hindi naman to nakatutok sa kanyang pinto, kaya wala silang ibang makita kundi ang mga taong paroon at parito sa hallway ng ospital. Huwag po kayo mag-alala, Mrs. Yamamoto, hindi po ako titigil hanggat wala akong nakukuhang maayos na resulta. Masiglang sambit ni Jomar kahit nakaramdam na siya ng kaunting pagkadismaya sa kanyang kabiguan. Sandali namang natahimik si Gretchen habang malalim na nag-iisip. Kung makailang beses na tiningnan ni Jomar ang surveillance camera at wala pa rin silang makuhang sagot, then that person must have evaded the cameras.
At kahit paulit-ulit pang mag-iimbestiga si Jomar, wala pa rin silang mahihita kaya naman bakit hindi sila sumubok ng ibang paraan? May naiisip na po ba kayong paraan, Mrs. Yamoto? Curious na tanong ni Jomar. Tumango naman si Gretchen. I already have, but first of all, pwede bang kagaya noon, Miss Gretchen na lang itawag mo sa akin? Napakamot naman ang ulo si Jomar. Utos po kasi ni Master Colin, baka kapag sumuway ako, pagagalitan niya ako. Napanguso si Gretchen bago muling nagsalita. Kung ganon, tawagin mo lang ako ng ganyan kapag nandyan siya, okay ba yon? Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila pero sa huli, wala na rin nagawa pa si Jomar kundi ang sumang-ayon. Masusunod po, Miss Gretchen? Tuluyan nang napangiti si Gretchen nang marinig ang tinawag sa kanya ni Jomar at iniabot niya na ang compact powder na hawak niya. Nanlaki naman ang mga mata ng huli. Compact powder? Kanino ba yon? Hindi lang ba ang nanakit kay Mrs. Okamori ang hanap ni Gretchen, kundi maging ang babae ni Master Colin? Parang nais niyang kaltukin ang ulo niya. Bakit niya ba naisip ang mga bagay na yon gayong mahal na mahal nito si Miss Gretchen? Ilang saglit pa'y nag-abot ng panibagong bagay si Gretchen sa kanya at sa pagkakataong yon, isang empty mineral bottle naman. Ano pong gagawin natin sa mga to, Miss Gretchen? Nagtatakang tanong ni Jomar. I-check mong fingerprints ng dalawang bagay na yan. Please look for a reliable agency, Jomar. Ikaw lang ang taong maaasahan ko sa bagay na yan. Tugon ni Gretchen. Tumango si Jomar bilang pagsang-ayon. Kahit pa man, hindi niya alam kung anong buong plano ng asawa ni Master Colin. Matapos siyang pasalamatan ni Miss Gretchen, ay nagtungo na siya sa agency at ipinacheck ang mga gamit na hawak niya. Nakasuot pa ng gloves si Miss Gretchen nang ibinigay nito sa kanya ang dalawang gamit. Talagang pinag-iisipan to ng mabuti ang bawat hakbang na ginawa nito. Isang oras na lang hinihintay ni Jomar at agad nang lumabas ang resulta ng pinapagawa niya kaya muli siyang nagbalik sa ospital para ipakita sa asawa ng kanyang boss ang resulta. Base po sa resort, magkapareho po ang fingerprint sa compact powder at mineral water, Miss Gretchen. Agad kumulimlim ang ekspresyon sa mukha ni Gretchen. I see. Ano po bang nangyayari, Miss Gretchen? O sisa ni Jomar. Huminga na malalim si Gretchen bago siya muling nagsalita. Naging madulas si Grandma Hermania paglabasin ng silid. Nakaramdam ako ng kakaiba. Malinis ang buong ospital gawa ng nasa VVIP ward tayo, kaya napaka-imposibleng magkaroon ng basa ang pintuan ng silid. Nang mapunta ako sa women's restroom, may nakita akong bottled water na wala ng laman at basta na lang itinapon doon. Logically speaking, wala namang magdadala ng ganito sa loob ng banyo, kaya pinatignan ko na ang CCTV footage sa bandang yon at nakita ko si Bianca na pumasok doon, ilang minuto lang ang pagitan mula nang madulas si Grandma. At ang mas nakakaduda pa, tumambay siya ng halos kalahating oras sa loob ng restroom bago siya lumabas, kaya nagduda na ako. Subalit sa kabila ng duda niya, wala naman siyang matibay na ebidensya na magtuturo kay Bianca. Kaya naman sinugod niya ito kanina at sinadyang awayin. Sakto at hindi maayos ang pagkakasala ng bag nito, kaya mabilis niyang naisagawa ang plano niya at nakuha ang compact powder ng babae. At sa hindi inaasahan, nagmatch ang fingerprint ng dalawang bagay. Kung pareho ang resulta sa fingerprints ng dalawang bagay, posible na si Miss ang nagbuhos ng tubig sa labas ng silid na kinaroroonan niya. Gulat na bulalas ni Jomar. Mas lalo pang lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Gretchen. Alam kong malaki ang disgusto niya sa akin pero hindi ko talaga inaasahan na makakaya niyang sakta na matandang babae. At nakagawa na nga ito ng kasalanan. Sinadya pa nitong i-anunsyo sa harapan ng ginang na hindi siya si Helena kahit na malaki ang posibilidad na may mangyayaring masama dito kapag hindi nito nakayanan ang balita. Gulat ang rumihistro sa sistema ni Jomar. Hindi ko lubos akalaing magagawa ni Bianca ang bagay na yon. Maayos ang trato ni Mrs. Okamori sa kanya. Noong mga panahong muntik na siyang magpakamatay dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Master Colin, nagpatawag na maraming expert psychiatrists at doctors mula sa Europe si Mrs. Okamori para lang tulungan siya. Naratili sa tabi niya si Mrs. Okamori hanggang maging maayos ng kalagayan niya. Hindi ko lubos akalain napakawalang utang na loob ni Miss Bianca. Wala siyang kasing sama. Sasabihin ko to kay Master Colin nang sa ganon, siya nang bahala anumang parusang kaharapin ni Bianca. Akmang aalis na si Jomar nang mabilis tong pinigilan ni Gretchen. Wag na!
Kunot noon namang lumingon ang lalaki. Seryoso po kayo, madam? Hindi po natin isusumbong si Miss Bianca? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Gretchen bago siya nagsalita. Kahit alam na nating siya ang may gawa, wala pa rin naman tayong matibay na ebidensya na magtuturong siya ang salarin. At kung kukomprontahin naman natin si Bianca, kilala natin ang ugali ng babaeng iyon. Hindi yun ang amin at maghahanap tayo ng paraan para gumante. So palalampasin na lang po natin ang ginawa niya kay Mrs. Okomori? Hindi makapaniwalang tanong ni Jomar. Marahang umiling si Gretchen habang may kakaibang ningning sa mga mata ng babae. Ako na ang hahanap ng paraan para mapanagot si Bianca. Huwag mo na munang sabihin kahit kaninong nalalaman natin. Kailangan mapaniwala natin si Bianca na malinis ang ginawa niyang krimen at walang nakakahalata kahit na isa. Talagang lumalala na ang galit ni Bianca sa kanya. Sabalit kahit na madali siyang kausap, hindi siyang klase ng tao na mapaniwalain lalo na't may ginawa na tong di maganda. Napahanga naman si Jomar sa tapang at talinong meron ng asawa ng kanyang boss. Matapos niyang makausap si Jomar, bumalik na siya sa kanyang silid kung saan naghihintay na sa kanya ang kanyang asawa. Where have you been? Bagamat malumanay ang mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, di niya maiwasang mag-guilty lalo na't may tinatago siya dito. Di naman niya gustong maglihim kay Demetrio pero sigurado siya na kapag sasabihin niya sa asawa niya ang tungkol sa natuklasan niya, kikilos ito at kukomprontahin si Bianca. Napatikim siya bago sumagot. Diyan lang, sa labas. Tumaas ang isang kilay nito dahilan para mapanguso siya. Agad siyang lumapit kay Demetrio at yumakap sa lalaki. Pwede bang secret na lang muna? That's unfair. Pipilitin mo ba akong magsabi? Huminga na malalim si Demetrio bago umiling. No, I will wait when you are going to tell me. Napangiti siya, tinigpitan pa ang pagkakayakap kay Demetrio. Thank you, Demetrio. At nang araw ding yon, tuluyan na siyang nakalabas ng ospital. Nais namang manatili para alagaan si Grandma Hermania, di naman pumayag ang matandang babae dahil nais itong magpahinga muna siya. Hindi na rin nangulit pa si Gretchen. Mas mainam din naman na makauwi na siya para makapagluto siya ng masarap na pagkain na po pwede niyang dalhin sa pagbisita niya kay Grandma Hermania kinabukasan. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Alok niya kay Demetrio nang makarating sila sa apartment complex. No, Gretchen. Kalalabas mo lang ng ospital, magpapatawag ako ng maid at chef mula sa mansyon na siyang mag-aasikaso sa pagkain natin. Pero kaya ko na. Kontra niya? Humugot ng hangin sa Demetrio bago hinawakan na magkabilan niyang balikat. Hindi pwede. Demetrio, hindi nga pwede. Sandaling nag-isip si Gretchen at maya-maya lang isang ideya ang pumasok sa isipan niya. Kung hindi mo ako pakikilusin, then tulungan mo na lang ako. Wala naman siyang ginawa sa ospital ng mga nakarang araw kundi ang kumilata, matulog at kumain. Hinahanap ng sistema niya ang gumalaw-galaw at hobby niyang magluto. Isa pa kasiyahan niya sa tuwing nakikita niya sa Demetrio. Okay, pero ako lang ang kikilos, okay? Manonood ka lang at sasabihin mo lang ako kung anong gagawin ko. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumango, subalit papunta pa lang sila sa kusina. Magkatulong silang dalawa na inihahanda ang kanilang pagkain. When we get married, pwede na ba tayong lumipat sa mansyon? Biglang tanong ni Demetrio. Natigilan siya sa paghihiwa ng mga gulay dahil sa tanong ni Demetrio. Oo nga pala, Demetrio is a billionaire who lives in a big mansion. Himala na lang nga at nakatiis to sa malit nilang apartment gayong sanay to sa marangyang buhay. Okay, kung yun ang gusto mo, is it okay with you? Paninigurado nito. Tipid siyang ngumiti bago tumango. Oo naman, masigla niyang sagot. Tinanggap ni Demetrio kung anong buhay ang meron siya. Ngayon, panahon na para tanggapin niya rin kung anong buhay ang meron ito. Their husband and wife after all. Ano kaya kung lumipat na tayo ngayon din? Mahina siyang natawa bago umiling. Saka na pag nagpakasala tayo ulit. Then, we should plan our wedding right away nang sa ganon, makalipat na tayo. Mas lalo siyang napangiti sa sinabi nito. Di niya ma-imagine ang sarili niya na magkakaroon ng formal wedding kay Demetrio. Ngayon pa lang sobrang saya na ang nararamdaman niya. Pero bago tayo magpakasal, may mga kondisyon ako. What is it? Gaya na napag-usapan natin noon, magtatrabaho pa rin ako kahit official na yung kasal natin at saka itabi pa rin natin ang bahay na to. Kapag lumaki na ang anak natin, dadalhin ko siya dito tas ikukwento ko sa kanya kung paano ko inapin ang daddy niya. Nalaki ang mga mata ni Demetrio sa sinabi niya. I didn't bully you. Yeah, natatawa niyang sambit.
I am serious, Gretchen. Anito at akwang lalapitan siya pero mabilis siyang tumakbo palayo dahilan para habulin siya ni Demetrio. Makalipas ang 2 araw, nakalabas na rin ng ospital si Grandma Hermania kaya nagpunta si Demetrio sa ospital kasama si Gretchen para salubungin ang matandang babae. Kapag tuluyan na po kayo nakauwi sa villa, bibisitahin ko po kayo gaya ng pangako ko sa iyo nung nakaraan. Dapat sundin niyo pong utos ng doktor para mas mabilis kayong gumaling. Aasahan ko yan. Marami kang utang na kwento sa akin. Nakangiti nitong sagot. Masaya silang nag-uusap nang bigla na lang lumitaw ang isang pamilyar na figura sa harapan nila at walang pag-aalinlangang lumuhod. Magulo ang buhok ni Bianca at mukha tong miserable. Taliwas at ibang iba sa nakagawian nito. Gulat namang napatitig si Hermania kay Bianca. Ilang segundo pang lumipas bago nakapagsalita ang ginang. Bakit nandito ka? Ano na naman ang kailangan mo? Nandito po ako para humingi ng tawad, Grandma. Alam kong mali ang nagawa ko. Magmula ngayon, nangangako po ako na makikipag-ayos na po ako kay Gretchen. Masama lang po talaga ang loob ko nung nakaraan. Mahal na mahal ko po si Colin kaya pinag-iinitan ko siya pero ngayon, tanggap ko na pong hindi talaga kami para sa isa't isa. Hindi ko na po ulitin ang ginawa ko. Patawarin niyo na po ako, Grandma. Himig pagsusumamo nitong wika. Di naman sumagot si Grandma Hermania at tinitigan lang si Bianca. Nakita niyang lumaki ang dalaga at base sa pagkakakilala niya dito, napakabait nito kaya't ganon na lang kanyang pagkadismaya nang matuklasan niya ang tinatago nitong pag-uugali. At habang nakikita niya tong nakaluhod sa harap niya, hindi niya maiwasang isipin, ano na naman kaya ang binabalak nito sa kabila ng malungkot nitong mukha. Nang makita naman ni Bianca na walang reaksyon ng ginang, nakaramdam siya ng kaba at pagkabalisa. Palihim niyang kinurot ang kanyang binte nang sa ganon, masaktan siya at maging epektibo ang kanyang pag-iyak. Umangat ang isang kilay ni Warren sa nakikita niyang ginagawa ni Bianca. Gayunpaman, nagdesisyon pa rin siyang tulungan ng dalaga. Mom, patawarin mo na yung bata. Umamin na siya sa pagkakamali niya at sigurado ko, hindi niya nauulitin pa ang ginawa niya. Bakit di natin siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Tao lang siya at nagkakamali. Really? So okay lang pala na gawing excuse na tao lang siya para magsalita ng masama sa kapwa na wala namang ginagawa sa kanya? Sarkastikong tanong ng matandang babae. Mabilis na umiling si Bianca para ipakita sa ginang na talagang seryoso siya sa paghingi ng tawad. Pero sa kaloob-looban niya naiinis na siya. Noon, konting luha lang, agad na nadadala ang matandang babae. Pero ngayon mukhang nakalimutan siya nito ng tuluyan dahil kay Gretchen. Kanina pa siya umiiyak sa harap nito pero parang wala man lang tong pakialam. Nang makitang di man lang naaapektuhan ng matandang babae sa kanyang acting, binaling niya ang kanyang atensyon kay Warren. Uncle, tulungan niyo po ako. Inaamin kong mali ako. Nais ko lang talagang humingi ng tawad para maging maayos ng lahat. Seryoso naman siyang tiningnan ni Warren. Nangangako ka ba na hindi mo na ulitin ang ginawa mo? Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Opo, Uncle. Nabulag lang ako ng selos at hindi nakapag-isip ng tama pero ngayon tanggap ko ng lahat. Ani Bianca, bago binaling ang atensyon kay Gretchen. I am so sorry, Gretchen. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa iyo, pangako. Magiging mabait na ako. Hindi na kita aawain at pagsasalitaan ng di maganda. Patawarin mo na ako? Matamang tinitigan ni Gretchen si Bianca. Nag-improve na ang acting skills nito. Talagang may luha na at totoo pang iyak, subalit kahit ano pang pagpapaawa ang ipakita nito sa kanya, hindi na siya madadala pa. Sigurado siya nais lang nitong kunin ang loob ng matandang babae para sa kapakanan nito. No way! Hindi niya hahayaan na makalapit pa to sa kanila para libreng makagawa ng panibagong kasalanan. At kung pagpapanggap lang pag-uusapan, may talent din siya sa ganong klaseng aspeto. Nilingkis ni Gretchen ang kanyang kamay sa braso ng matandang babae at kunway concern na napatingin kay Bianca. Grandma, bakit di na lang natin patawarin si Bianca? Mukhang totoong nagsisisi na naman siya sa kanyang ginawa. Ngayong inaamin niya ng mali siya kahit na sinampal niya ako ng malakas nung nakarang araw, hindi ko na yung dadamdamin at tatanggapin ko na ang paghingi niya ng paumanhin. At doon nga nagtatapos ang ating part 128. Nakita nyo ba yon mga kakwento? Tila nagtagpo ang dalawang mahusay na aktres sa harap ng ospital. Si Bianca na kayang lumuhod at umiyak para sa sariling interes at si Gretchen na natutunan na ring sumabay sa agos ng laro para protekta ng mga taong mahal niya.
Sabi nga nila ang pagsisisi hindi nasusukat sa dami ng luha o sa pagluhod sa harapan ng maraming tao. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa pagbabago ng gawa. Sa ating buhay, madalas tayong makatagpo ng mga taong magaling umarte. Hihingi ng tawad pero ang puso puno pa rin ng galit at inggit. Kaya naman ang aral natin ngayong araw, huwag agad magpadala sa panlabas na anyo. Maging matalino sa pagbibigay ng tiwala dahil hindi lahat ng lumuluhod ay may malinis na layunin at hindi lahat ng nananahimik ay talunan. Ngunit ano nga kaya ang susunod na hakbang ni Gretchen? Gagamitin ba niya ang pagpapatawad na ito para mas lalong mahuli si Bianca sa sarili nitong bitag? At si Demetrio, hanggang kailan niya hahayaan na maglihim ang kanyang asawa bago siya mismong kumilos ng marahas laban sa mga nananakit dito? Huwag bibitiw dahil habang pabalapit tayo sa muling pag-iisang dibdib ni Gretchen at Colin, mas lalong dumarami ang mga tinik sa kanilang daan. Siguraduhin nakasubscribe kayo at ishare ang ating kwento para di kayo mahuli sa mga susunod na upload. Maraming salamat sa inyong pagtambay at pakikinig. Hanggang sa muli mga kakwento. Tandaan, ang katotohanan ay parang ginto. Kahit ibaon sa putik, lilitaw at lilitaw pa rin ang kislap nito. Ingat tayong lahat.